Dito po sa video na ito, pag-uusapan natin ang aking prediction sa laban ni Canelo at ni Charlo. At kung nasa Pilipinas ka, sasabihin ko sa inyo kung saan mapapanood ito. At sabihin ko na rin sa inyo yung aking predictions po sa laban ni Casimero at ni Uguni. Main event po yan ha. At syempre, may papakilala ko sa inyo na baka daw next Floyd Mayweather at isang big fight announcement. Opo, kaya kung handa ka na, here comes the Boom Boom Pow. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Okay, so banggitin ko muna sa inyo yung ating big announcement. Kaka-announce lang po ito ng The Zone. Pinapakita ko na sa inyo yung poster. December 9, maglalaban po si The Dream Haney versus Rougarou Prograis para po sa WBC World Super Lightweight title. Ang ibig sabihin po niyan, Pai Shakur, Devin Haney is choosing to fight Prograis and he moved up in weight. Ang aking initial opinion, it's good. Lalo na kay Devin Haney, no? I think kaya ni Devin Haney itong si Regis Prograis. Just my opinion, even though ang champion po ay si Regis Prograis kasi akit na si Devin Haney eh. Gusto niya na ng bagong division na i-conquer. At maganda yung naisip nila. Regis Prograis is a winnable fight. So that's the first update bago yung aking prediction. At syempre, ito naman. Ito po yung bata ito ay bata po yan ni Floyd Mayweather. At grabe, itong si Floyd Mayweather has very high regards for this amateur boxer. Lalaban po siya sa undercard ni Canelo at saka ni Charlo. So, first fight at magaling po na amateur. Ang pangalan po nito ay Carmel Moton. At sinasabi nila na baka daw ito ang next Floyd Mayweather. Siya mismo nagsabi niya na itong si Floyd Mayweather. So, abangan natin dun po sa undercard po yan ng Charlo versus Canelo. Actually, ang ganda ng event ng Canelo versus Charlo eh. I'm gonna go ahead and let you know kung sino yung mga lalaban dyan. Marami magagaling eh. So of course, Canelo Alvarez, Charlo is the main event. Jesus Alejandro Ramos Jr. versus Erickson Lubin will be the undercard. Si Ugas po at saka si Mario Barrios will also be fighting there. At marami pang iba. Ang gaganda ng record eh. So abangan po natin yung mga boxing fans. So isa yan sa talagang event na pinakamalaki po, no? Syempre Canelo Alvarez yan. At syempre nag-grand entrance na sila kanina. At as usual, nakapadyama na naman si Canelo Alvarez. Bakit ba lagi nakapadyama yan? Pero sinabi nila mahal daw yung pajama dyan ni Canelo Alvarez eh. Mas mahal pa sa tunay na damit natin. Anyway, pag-usapan na natin itong tale of the tape. And this is my prediction po dito sa laban na ito, no? Saul Alvarez 59-2-2 and ito naman si Jermell Charlo 35-1-1. At nakikita po natin this is tagged as undefeated or undisputed versus undisputed. Ang tingnan nyo po dyan, aakyat po si Jermell Charlo pero siya po ay mas matangkad. So, kumbaga, okay lang yan kasi malaki naman talaga literal itong si Jermell Charlo. And 6-footer po siya, 5'8 lang po si Canelo Alvarez. So, parang sasabihin na, okay lang yan. Siguro, pero hindi pa natin alam kasi dalawang division eh. At the point is, malaki ka nga, hindi ka naman sanay lumaban sa mabibigat na division, eh baka po mag-iba ang pagtanggap niya ng suntok, no? Si Saul Canelo Alvarez is still the favorite. Ito po yan, courtesy po yan of sportsplus.ph, yung odds na yan. At pwede pa pong magbago yan. Naalala ko tuloy si Canelo Alvarez, kahit na maliliit, malalaki, talagang pinapatulog niya. Ito si American, yung natutulog. Maliit yan. Kaya, yan, tulog na tulog. Ewan ko ba bakit nilabanan ni American to si Canelo. Siyempre, for the money. Si Canelo Alvarez po, has shown that he has power, has shown that even though he's only 5'8 in height, talaga namang kaya niyang magpatumba kahit mga 6-footer. 5'8", 5'9 eh. Pag sa komentary, sinasabi 5'9 siya eh. At nakikita niyo dyan, lumaban siya ng May, lumaban siya ng 2 beses sa February,
At si Caleb Plant noong 2021. Actually, tatlo pa yata noong 2021 ang laban niya. Pero, one thing that you could see here, itong si Jermel Charlo, once a year lang po lumalaban. Once a year. No? Tingnan nyo to, 2022, 2021, 2020, 2019. Yan po, no? Noong 2019 nga lang, double check ko lang yung kanyang laban noong 2019 eh. Kasi ang ibig sabihin ko diyan, sa boxing kasi, pag part-time boxer ka, mahirap eh. Baka may kalawang. Although sanay naman siya lumaban ng once a year, noong 2019 dalawa siya. Sanay siya lumaban ng once a year, si Canelo makakaharap niya. So, delikado siya. So, here's my simple prediction to this. Lamado si Canelo for a reason. Now, if no, itong si Jermel Charlo could kind of emulate the style of itong si Bivol, alam na natin kasi ganun na makakatalo sa kanya. Si Floyd Mayweather nakatalo sa kanya, si Bivol. What is the common denominator ng mga nakatalo po yung sa dalawang nakatalo ni Canelo Alvarez? Kay Canelo, no? Both of them are boxers. So, ibig sabihin, pag boxing niya, ibig sabihin ko, in and out. So, in and out, labas-pasok. At pag yun ang kanyang ginawa, he give himself a chance. Kaso, malakas talaga si Canelo. Kahit flat-footed po si Canelo, he knows how to get to the right distance and he knows how to get inside. Parang simple lang, papasok, tapos nasa loob na, sapul ka na ng isa. And si Canelo, kahit salagin mo, yun ang masama. Kay Canelo kasi, dahil malakas siya sumuntok, ang dapat gawin mo, ilagan mo, hindi mo pwedeng salagin. Kasi pag sinalag mo, yung kamay mo masakit. Sabi nga nila, bababarin yung kamay mo kasi pag tinatamaan niya ng tinatamaan, baka mag-isip-isip ka. So, yun. But, one thing for sure, wala pa pong nakakapagbabaksa kay Canelo. At napansin ko dito kay Charlo, although once a year ang kanyang laban, yung mga laban niya po, no? Yung mga laban niya po in the latter part of his career are knockouts. So, the last 3 fights, pag nananalo siya, knockout, except of course nung nag-split draw siya kay Brian Castaño, but sunod-sunod po, puro knockout since 2019, except lang nung nag-draw siya. So, ibig sabihin, nakadevelop po ng lakas itong si Charlo. But then again, sanay na sa malalakas na sumuntok itong si Canelo Alvarez. So, it's most likely still going to be Canelo Alvarez that's gonna take this one. Most probably by decision, because wala pang nakatalo kay Jermel Charlo, or could be by knockout. I'm leaning towards a knockout for Canelo Alvarez. So that is my prediction, okay? Kayo po, ano pong prediction nyo? Speaking of prediction, hinuli ko na kasi may magsasabi dyan, sir, di na naman na kailangan ng prediction yung Casimero versus Uguni eh. Kasi alam naman natin na lamang na lamang. Ay, ang tanong ko dyan, easy work lang ba yan? Tingin ko naman easy work. At sa tingin ko mananakaut po si Yukinori Uguni. Isang bagay lang masasabi ko, no? Si Casimero lumabang nung May, lumabang nung February isang beses, pero ito pong si Yukinori, hindi pa ganun kalakas ang suntok, last year pa yung huling laban. So, malamang may kalawang na rin ito. May, no? Isang taon pong agwat ng kanilang laban. I think po mananakaw din ni Casimero itong si Uguni. Yan po yung aking initial thoughts. Pwede pang magbago yan. Tingnan natin. But sa darating po na October 1, laban ni Canelo at saka na Charlo. Sa darating po na October 12, laban naman ni Casimero. Okay? So kayo, agree ba kayo sa prediction ko o hindi? Let me know in the comment section. At syempre, bago kayo umalis, thank you muna sa Sports Plus PH. Please, scan nyo lang to register. Salamat po.